ganyan si Sam, tapos nagkita kami sa finals. Kung sino yung mananalo sa battle na to, siya yung mag-champion sa isang buhay. Di ba kayo nandidiri na ipakita sa mundo kung gaano kayo kadesperado, gaano kayo kauhaw? Sa simulan ng issue nang naalis siya, ang tahimik ng lahat. Kaya Idol Froze at Plasma! Sakma Esther vs. Shay, posible sa isa buhay finals. TPC, kinall out ang mga gumagawa ng AI-generated photo ng content creator na si Lance. Apex, dapat lang na ipagtanggol ang sarili niya. At Diden, kinolat sina Froze at Plasma sa naging judging nila sa Jabo vs. Boys Loop. Naging usap-usapan ng mga battle rap fans ang pagpapakilala ni Enigma sa Langit Lupa Tournament ngayong taon dahil sa kakaibang pangalan ng torneo na ito. Lalo pang nag-ingay ang pagbubukas nito nang ipaliwanag ni Enigma na mga pambato ng iba't ibang underground league ang magiging kalahok nito na nagre-representa rin sa bawat bayan nila mula Luzon hanggang Mindanao. Hindi naman binigo ng mga MC na kasali ang mga naniwala at nagbigay ng pagkakataon sa kanila at kanilang pinatunayan na talagang karapat dapat sila sa spot na ibinigay sa kanila. Unang battle pa lang mula Langit Lupa na Jabo vs. Boys Loop ay naging maingay na agad dahil sa hating opinyon ng mga nakapanood. Marami kasi ang tila hindi naging sang-ayon sa pagkapanalo rito ni Jabo dahil para sa kanila ay mas malakas ang performance na ipinamalas ni Boys Loop. Pinana rin ng ilang nagkomento ang naging judging noon ni Froze na hindi raw maintindihan ang pagpapaliwanag nito sa pagboto kay Jabo. At sa naging battle nga niya kay Mison, kinall out dito ni Didel sina Froze at Plasma sa first round pa lang nito. Nanalo si Didel kontra kay Mison sa score na 5-0 at siya nga abante para sa semis. Round 1, bibigay ko kay Jabo yung round 1. Round 2, medyo dikit pero bibigay ko pa rin kay Jabo yung round 2 dahil sa ginawa di siya mawala sa momento. Hindi ko baga dire-diretso yung acceleration ng round niya sa round 2. Round 3 ganun din. Although ang lakas din nung enter ni Boss Lot sa ni Boys Lot, pero para sa akin Jabo pa rin. Pag-represent ng style nila, pareho silang solid at pareho sa IG. Yung battle na to, judge ko na lang kung entertainment factor, laki talaga ng labang ni Boys Loop. Pero kung lyricism, kung sulat talaga, material. Pero battle up, para sa akin, personal preference, mas mataas pa rin ang porsyento ng lyricism. Boss, ito pwede pang main event kahit undercards. Barahin nyo to sa lobby kasi ang Langit Lupa pang cream of the crop. Abang ito, bata na may gatas pa sa lobby. Kaya Idol Froze at Plasma, no offense pero shame. Judging nyo ang lame. Y'all claim talo si Boys Lutus, it's lyricism over jokes. Pagbata rap ang game, but damn, ba't nakalusot tong dehydrated brain? Ain't that thing insane? Lalo na pen game namin parang birthday mo while tumatanda. It just ain't the same. Ramdam naman ang pagkasabik ng mga fans sa nagbabalik battle rap scene na si Apex sa naging battle niya kamakailan lang kontra kay Husky sa Pinas Astig Year 3 na ginanap sa Cavite City. Hindi naman binigo ni Apex sa mga tagahanga niya at binigyan niya ang mga ito ng performance na pang big stage kahit na promo battle lang ang kanila ni Husky. Sa naging reaction video rito ni Lanceta, sinabi niyang tama lang daw ang ginawa ni Apex na ipagtanggol ang sarili. Gamitin ang battle na yun para sagutin ang mga tirang inabot mula sa mga kapwa MC nito. Wala raw ibang platform sa ngayon si Apex, hindi gaya ng mga MC na panay ang callout sa kanya kapag may battle sa flip top. Ang ganda lang din kay Apex, kompleto sa regatos. Pag bumabanit siya ng isang buong scheme, kompleto andyan yung body physical appearance, yung nakakatawang bahagi, wordplay, dyan din yung ure, pati yung lain. Kompleto eh, masasabi mo talaga, grabe yun. Nakakatuwa makita ulit si Apex, no guys? Walang joke, sobrang saya bilang fan. Ano nakakatuwa lang is, straight arrogate and rekta na agad sa issues eh, kesa gamitin pa sa kanya. Tsaka yung aggression niya, nagkahanap talaga ng away. Kung titigan mo naman yung sulat, right niya naman talaga na magbigay ng side niya. Kasi tagal niyang, ito yun eh. May tinira ba? Wala naman eh. Wala naman tinamay. Kung titignan natin, wala naman below the belt. Hindi naman nabanggit na naman si Arik sa, or yung slip top sa, yung malalagay na sa alanganin lagay. Para sa akin, right lang ni Apex na maglabas lang din ng isa loob. Isipin mo, sa simula nung issue na pinaalis siya yun sa tulog, ang tahimik ng lahat ng break it down, kakabawi lang na yun. Nakakatuwa lang din na hindi siya nagpigil. At the same time, hindi pa yan yun. Nakakamiss si Apex mapanood. Naging napakabilis nga ng pag-angat ng content creator na si Lance sa mundo ng vlogging na sa loob lang ng isang linggo ay 3 milyong followers ang nadagdag dito. Ngunit sa pagsikat ni Lance, hindi siya nakaiwas sa ibang mga content creator din na ginagamit siya para sa engagement. At ang mas nakakabahala pa nga rito ay ang pagdami ng AI-generated photos ni Lance kasamang mga ito. Sa isang video ni TPC, pinuna niya ang pagdagsa ng mga komentong nagkukumpara kay Lance sa ibang babae na kaya siya dapat daw tularan at mas karespeto raw kumpara sa mga mahilig magpasilip ng balat. Nagiging hipokrito na raw ang
marami sa atin. Binanggit na kaya lang naman daw hindi nauubos ang mga indecent o hindi kaaya-ayang mga content online ay dahil meron naman talagang market at nagko-consume nito. Yung iba pang araw ay nakukuha pang magkomento na para bang uhaw na uhaw at esperado kahit na pamilyado na ang mga ito. Magkaroon naman sana raw ng decency ang marami at ingatan ang mga komento na ipinapost publicly. Napakomment naman sila sa video na ito ni TPC na hindi raw niya maintindihan kung bakit kailangan pa itong ituro sa mga tao fully developed na ang mga utak. Sa isang hiwalay na post naman ni Lance, hindi raw niya makonsider na achievement ang pagtaas ng followers niya kung may mga kababaihan naman daw na ibinababa para lang iangat siya. Hindi raw siya masaya na may mga kapwa babae siya na binabash o minamaliit gamit ang pangalan niya. Hinikayat din ni Lance sa mga bastos na followers niya na mag-unfollow dahil hindi niya raw kailangan ng mga suporta ng mga ito. Maraming tao ngayon ang gumagamit ng artificial intelligence para sa kanilang kabubog. Kaya na to. Tapos nag-promote pa na ganito mga gawain online yung dahilan kung bakit nasasabihan tayong hipokrito, tayong mga lalaki dito sa mundo ng internet. Ika-counter tayo ng ilang mga kalalakihan dito dahil nag-exist din naman talaga yung ilang mga babae na overly sexualize yung sarili nila, gumagawa ng mga content na talaga namang hindi na talaga pang social media para makakuha ng easy traction. Pero doon din lumalabas yung hypocrisy nating mga lalaki. Habang hinihiya kasi natin yung mga thirst trapper online, the fact na nakakakuha na napakaraming traction yung mga yan dahil din sa atin mismo, dahil alam nilang may market sa ganun. Post na lang ni Kiefer sa asawa niya for example. Guys, grabe. Sabi itong gabi na ito. Tignan nyo naman yung asawa ko, guys. Ang creepy niya, guys. Kung namamayagpag yung mga ganoong klaseng content online sa platform kung saan nire-reward na ng mga taong nakakakuha ng atensyon, obviously, hindi natin ayaw sa mga nagsa-thirst trap. Kasi namamayagpag nga sila eh. Merong mga tao indirectly sumusuporta sa kanila kasi pinapanood nyo sila, nagre-react kayo sa kanila. Wala tayong karapatan hiyain yung bagay na walang hiya natin kinukonsumo. Nire-respeto ng mga tao dahil Maria Clara daw sa mundo ng Maria Ozawa, pero nagawa pa rin bastusin ng ilang mga lalaki. So clearly, may mga taong pinipili lang talaga maging bastos lagi despite the fact na meron silang choice doon na hindi maging ganito. At ito lang nga personally, kahit pa sabihin natin na may mga tao dyan na pinapakita na yung kaluluwa, para sa akin, lalo na yung mga pamilyadong tao, pamilyadong lalaki o kahit sinong lalaki, mga nagko-comment na uhaw doon, sa totoo lang, hindi ba kayo nandidiri na ipakita sa mundo no, kung gaano kayo kadesperado, gaano kayo kauhaw? Kayo ba mismo sa sarili nyo, hindi ba kayo nahihiya na isa publiko nyo yung tumatakbo sa isip nyo after makanood mga ganyang klaseng shit? Di ba't okay din na mamuhunan tayo ng decency sa utak natin? Huwag nyo bigyan ng market at suportahan nyo sa tingin nyo hindi maayos na content, and at the same time, di pa huli para matutunan nyo decency man lang, kahit man lang sa publiko maging decente ka, hindi yung pamilyado kang tao gumagawa ka ng mga ganitong klaseng shit. Samantala, nalalapit na ang paghaharap ng mga maglalaban-laban para sa spot sa Isabuhay Semis, kabilang narito sina Sakma S at Shay na nasa magkabilang side ng bracket. Kaya naman hindi maiwasang umasa ang ilan na ang dalawa sanang magharap sa finals. Sa naging prediction ni na GL at EJ Power, pinag-usapan nila ang posibleng maganap sa magiging battle ng dalawa at ang mga dahilan kung bakit ang mga ito ang magiging matinding kalaban ng mga makakaharap nila sa bracket na kinabibilangan nito. Naitanong naman ni EJ Power kung nakaka-apekto raw ba kay GL sa judging nito kapag may overtime ang isang MC. Kaugnay nito, ibinahagi rin ni Looney sa kanyang latest Break It Down episode kasama si Shay na hindi siya nagbabase solely sa overtime sa kanyang pagboto. Magkakatalo lang daw kapag nagpantay na halos ang material at ito na lang daw ang pagbabatayan ng pagpili sa MC. Solid na comeback yun. Isa sa mga solid na comeback. Alam mo yun na lahat tayo parang nawawala na pag-alay sa maestro pero na-pull off niya. Ang kalaban niya si Shaboy na delikado rin pagdating sa crowd control. Opinion ko, unpopular opinion ko. Kung sino yung mananalo sa battle na to, siya yung mag-champion sa isang buhay. Pwede maging redemption ni Sak Maestro na hindi lang ako hanggang first round ng tournament. Kasi ine-expect ng tao na hindi na same level ipapakita niya sa round 2. Kasi usually, first round lang lagi ng tournament yung malakas na pinapakita niya. Pero hindi natin alam. May times na nakausap si Sak about sa prep niya kung paano yung mentality niya going in dito. Feeling ko ibang sakto, may something eh. Maraming nagsasabi na nagmukhang malakas lang si Shay dahil nga ganun yung performance ni Bugsy. Pero hindi. Ang napansin ko sa Shay na yun, every 4 lines may tumatama na punchline. Unlike sa ibang laban niya, mahaba lagi ng setup. Lumilipas yung 8 to 12 lines, walang tumatama. Yun yung nakita ko magandang adjustment na ginawa ni Shay dito, which is napakadelikado dahil nasusuportahan niya ng star power. Pinaka na-appreciate ko sa ginawa ni Shay kay Bugsy. Feeling ko, pinanood ni Shay yung mga podcast, yung mga interview ni Bugsy. Ganun kalalim yung research niya. Nandun yung effort niya na hukayin yung mga angulo kay Bugsy na hindi pa nagamit ever. I think with that fact, ginawa niya yun kay Bugsy. What more para sa mga next na kalaban niya. Yung ganung detail, yung pagpupursige na maghanap ng mga bagong ideas sa kalaban. Alam mo na, preparado yun si Sakin. Pag walang starter, siya yung nauna. Hindi to 2-day prep. Ang ganda niya mag-grind. Magaling talaga siya mag-grind.
lakas lang talaga. Pag ganyan si Sak, tapos nagkita kami sa finals, 7-0 pa din. Pag nag-judge ka ba, binabase mo ba sa time limit? Pag sa live, pag feeling ko dragging, tatanungin ko si Boss Ari kung gaano katagal yun. Minsan, hindi na siya nasa time limit or sa time, kundi nasa feeling ng draggingness na nararamdaman mo. The painful truth, minsan, nagiging nitpick yan ng judging. Parang sinasabi nila na masyadong advantage yung mas mahabang time, which I think hindi palaging nangyayari. Kasi pag mas mahaba yung time mo, mas malaki yung space mo for dry spots at maging dragging compared dun sa mas siksik na 3 minute talaga tapos suntok lahat. So, hindi siya palaging advantage. 6 minutes. Ang round ni Sak, 6 minutes. 59 nga isa. Halos 7 minutes, no? Pero yun eh. Kung gano'n kahaba yung ano mo, tapos nanalo ka pa rin, ibig sabihin, kulang na kulang talaga yung material ng isa eh. Parang pinigbigyan ka na maging kahaba yung rounds mo, no? Kasi kung sa percentage ng lumanding, lumampas din naman si Shab. Mas maraming lumalanding si Sak eh. Tingin mo ba, fair ba? Halimbawa, parehas sila nag-overtime. Pero yung isa, 4 minutes yung lagpas. Yung isa, 2 minutes. Kung i-judge mo yun. Depende kasi kung ano yung mas mabigat eh. Mas mabigat ba yung nag-overtime siya o mas mabigat yung mga baka? Minsan titingnan mo eh. Ipapanalo mo ba dahil lang nag-overtime yung kalaban? Kukonsider mo rin eh kung malakas yung bars na binitaon. Kasama yan sa i-consider. Ano ba, patabla yung lahat. Pero yung solely yan lang, hindi siguro. Siguro ano lang siya, isa lang siya sa mga metrics dun. At nagbavari din siya, depende sa kung ano nangyari sa battle. Pag talagang dikit na talaga, hindi ka na makapag-decide. Wala na, sa time Sama mo mo na siya, na. isa na siya sa consideration.